Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Zuming Lang sa pandayan sa foundry. Doon ay abala siyang gumagawa at nagbuhos ng tunaw na bakal. Matapos ang matyaga na paggawa, masaya niyang inanunsyo na sa wakas ay natapos na rin ang dragon armor. Habang natutuwa pa si Zuming Lang sa natapos niyang dragon armor, biglang dumating ang isang lalaki at ipinakita sa kanya ang isang wanted poster. Nakasaad dito ang titulong Shame of the Valkyrie, at may pangit na guhit ng mukha niya. Nagtaka si Zuming Lang kung ganoon ba talaga siya kapangit. Sinabi ng lalaki na may kumakalat na tsismis na siya raw ang lalaking nakulong kasama ng Valkyrie, kaya marami ang gustong siya'y maparusahan. Pinayuhan pa siya na magpabago na ng mukha para makalayo sa kahihiyan. Ngunit wala naman pakialam ang ating bida, at sinabi nito sa lalaki na tsismis lang naman ang mga ito at hindi niya na raw ito aabalahin pa. Kasabay nito, umalis na si Zuming Lang matapos ang kanilang pag-uusap. Naiwan naman dito ang lalaki na nagkamot ng ulo at napabuntong hininga. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Zuming Lang, naisip niyang sa panahon ngayon, ang mga tsismis at haka-haka ay sobrang nakakagulo sa isipan ng kabataan at hindi na nila makamit ang tahimik na pamumuhay. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng Academy Hall, nakaupo si Zuming Lang. Biglang may lumapit sa kanya at nagtanong kung siya nga si Zuming Lang. Sinagot ito ng ating bida ng diretso, sinabing hindi siya tumatanggap ng alalay. Nagpakilala naman dito ang lalaki bilang si Yin Yaozu, ang batang pinuno ng pamilyang Yin. Sinigawan niya ang ating bida, tinawag siyang bastardo at itinangging siya ay isang alalay. Tinanong niya kung siya nga ba ang swerteng palaboy na pinag-uusapan ng lahat. Sinabi naman ni Zuming Lang na hindi totoo ang tsismis na isa siyang palaboy. Ikinwento niyang sa wuto raw sila nagkakilala ng babae at doon sila nagkaibigan at nagkainlaban. Dahil sa selos, may mga taong nagpakalat ng kwento para sirain siya at ang babae. Hindi makapagsalita si Yin Yaozu at ang kanyang mga kasamahan matapos marinig ang sagot ni Zuming Lang. Pero agad siyang sumigaw ulit, tinawag na makapal ang mukha ng ating bida at kinwestiyon kung paano siya magugustuhan ng isang babae. Kalmado lang nagsalita ang ating bida, na ibig niya bang sabihin ay pinagdududahan niya ang paningin ng babae. Nagulat si Yin Yaozu at nagmadaling umatras, sinabing hindi raw niya gustong pagdudahan ang babae at huwag daw gumawa ng kwento. Ngunit seryoso ang sagot ni Zuming Lang, kung pinagdududahan ni Yin Yaozu na may ugnayan ang babae sa isang palaboy, hindi ba't yun mismo ang paninirang puri sa babae? Napatigil si Yin Yaozu at hindi makasagot, halatang siya talaga ang nanira sa pangalan ng Crown Princess. Ngunit sa halip na palalain pa ang sitwasyon, mahina ang sinabi ni Zuming Lang na kalimutan na lang ang nangyari, patawarin na lang siya, at kunwaring hindi niya narinig ang mga sinabi nito. Pagkatapos, diretsyong sinabi ni Zuming Lang na ang pag-ibig ay hindi kailangang ipaliwanag, kahit siya mismo ay hindi maintindihan kung bakit niya minahal ang prinsesa, dahil ang tunay na pagmamahal ay walang kailangan na dahilan. Dagdag pa ng ating bida, alam niyang hinahangaan ng marami si Yanzi, kaya nagpapasalamat siya sa ngalan nito. Pero kung tunay ninyo siyang iginagalang at hinahangaan, huwag kayong makinig sa mga maruruming tsismis na kumakalat, sa halip, dapat kayong tumindig laban sa mga naninira sa kanya. Galit naman sinabi ng hangal habang may mga tulad ni Zuming Lang na mababa ang estado sa buhay, hindi makakaahon si Yanzi sa trauma. Sa sobrang galit, sinabi pa niyang kung siya ang nasa kalagayan nito, matagal na siyang nagpakamatay. Sumang-ayon ang mga tao sa paligid, tinawag siyang kaiya-hiya, mura, at walang karapatang mabuhay sa mundo. Ngunit matatag na tumayo si Zuming Lang, malinaw niyang sinabi sa lahat, alam niyang hinahangaan nila ang kanyang asawa, pero mula ngayon, tigilan na ang mga ilusyon, ang reputasyon ni Yanzi ay sa kanya na lamang. Nag-umpisa ng mag-ingay ang mga hangal, galit silang hinamon si Zuming Lang, sinabing huwag na itong magkunwari at kung may tapang talaga ay lumaban siya, isa-isa silang nagsisigaw na ipakita niya ang lakas niya kung may ibubuga siya. Kalmadong sinabi ng ating bida na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya na masyado silang marami at kung isa-isang lalaban, sayang lang ang oras niya, kaya hinamon niya silang lahat, gumawa ng isang sabayang hamon, papirmahan sa lahat ng naroon, at sabay-sabay siyang harapin. Nabigla ang mga hangal sa tapang ni Zuming Lang, hindi sila makapaniwala at tinawag pa siyang baliw, pero kalmado lang si Zuming Lang at sinabing binibigyan lang niya sila ng patas na pagkakataon para hamanin siya. Dahil dito, napuno ng galit si Yin Yaozu at tinanggap nito ang hamon ng ating bida,
Sinigawan niya din si Zhu Minglang na magkita sila sa River Arena. Galit na galit siyang nagsabi na huwag siyang sisihin kung pagbubulungan at pagtutulungan nila ito sa laban. Sa Dragon Tamer Academy Arena, kumalat agad ang balita. Isang tagapagbalita ang sumisigaw na si Zhu Minglang ay tumanggap ng pinagsama-samang hamon, isang laban kontra sa 20 tao sa River Arena. Habang abala ang lahat sa balita, nagmamasid naman dito si Nanling siya sa gilid ng puno. At sa River Arena, nagtipo na ang mga kalaban ni Zhu Minglang para sa laban ng isa laban sa 20. Tahimik na nakatayo ang ating bida sa kabilang panig ng ilog, kaharap ang mga lalaking naghamon sa kanya. Biglang may dumating, isang napakagandang babae na may hawak na payong, suot ang isang maringal na pulang kasuutan, agad siyang nakilala ng mga tao, nagulat ang lahat at sabay-sabay nilang nasambit, Crown Princess, maging si Zhu Minglang ay napalingon, at may pagtataka niyang tinanong, kung ano nga raw ang ginagawa niya rito. Sinabi naman ng isa sa mga kapatid ni Yanzi dahil inamin ni Zhu Minglang na mahal siya nito, natural lang na ipakita niya ang interes sa mga nangyayari sa kanya. Pero agad siyang tinanggihan ni Zhu Minglang at sinabing siya nga raw ay sinanling siya at wala siyang kinalaman dito, at huwag nga raw itong magpanggap bilang si Li Yanzi. Ngumiti lang sinanling siya at sinabing, sa tingin ba nga raw niya na ganoon din ang iisipin ng iba? Nagulat naman ang mga nakakita sa pagdating ng prinsesa. Hindi makapaniwala ang ilan, tinatanong kung siya nga talaga yon. Kinumpirma naman ng isa na nakita niya ito sa festival at siguradong siya nga yon. May nagsabi rin na siguradong hindi siya naroon para kay Zhu Minglang, baka dumadaan lang daw ito. Nagpaliwanag si Zhu Minglang sa babae na isa lang itong malaking hindi pagkakaintindihan at tinatanong niya kung ano ba talaga ang gusto nito. Samantala, galit na galit naman si Yin Yaozhou sa ating bida at sumigaw na sobra na raw si Zhu Minglang. Kasunod nito, hinila naman ni Nanling siya ang ating bida at sinabing kung gusto niyang tulungan si Li Yanzi na makabawi sa kahiyang naranasan nito, dapat ay magkunwari silang magkasintahan para maniwala ang mga tao. Napaisip si Zhu Minglang at napabuntong hininga, na-realize niyang kaya pala siya binalaan ni Yanzi tungkol sa babaeng ito, pakiramdam niya ay napipilitan siyang sumama sa plano. Dahil sa paghawak ni Nanling siya sa ating bida, nagulat at nag-ingay ang mga hangal sa paligid, pinag-uusapan nila na si Zhu Minglang ay tila may relasyon sa prinsesa. Hindi makapaniwala ang ilan at nagtatanong kung ano bang meron kay Zhu Minglang para mapansin ang isang tulad niya. May ilan pang nanghamak sa kanya, sinasabing dati lang naman siyang pulubi at palaboy, kaya hindi raw siya karapat-dapat. Sa sobrang galit ni Yin Yaozhou, namula ito sa inis at sumigaw, handang turuan ng leksyon si Zhu Minglang dahil sa galit at selos. Pagkatapos nito, dumating na si Bai Yishu, isang guro mula sa Dragon Academy, upang pamunuan ang laban. Ipinaliwanag niyang dahil ang laban ay isa laban sa marami, ang bawat isa sa mga kalaban ni Zhu Minglang ay papayag ang magpalabas ng tig-iisang dragon lang, pinayuhan niyang maging maingat sa pagpili ng dragon na ilalaban nila. Dahil dito, nagsimula na silang nagpalabas ng kanilang mga dragon. Sa isip ni Bai Yishu, napansin niyang galit na galit ang mga kalaban ni Zhu Minglang base sa kanilang pagkakaayos. Gayunpaman, humanga siya kay Zhu Minglang dahil kahit gaano man ito kalakas, hindi maikakailang napakatapang nito. Sinabihan ni Bai Yishu ang ating bida na maaari na niyang tawagin lahat ng kanyang mga dragon, o piliin na itago muna ang karapatang iyon para sa kalagitnaan ng laban. Nagpasalamat naman dito si Zhu Minglang sa paalala at agad na tinawag na si Hia sa kanyang spirit domain. Sa isang makinang at masiglang paglabas, lumitaw si Hia na suot ang isang pininong dragon armor na ginawa ng ating bida sa kanya. Pagkatapos lumabas ni Hia, agad nitong napansin ang dami ng kalaban sa harap nila kaya natakot ito at nagtanong kung dapat ba silang tumakbo. Ngunit sinabihan siya ni Zhu Minglang na ito ang kanyang pagsasanay para sa araw na iyon. Umiiyak si Hia at nagrereklamo sa isip na inaabuso raw siya ng kanyang amo. Pinayuhan naman siya ni Zhu Minglang na ituon ang kanyang aura at huwag mawala ng tiwala, hindi naman daw siya nag-iisa dahil naroon din si Bai Qi. Ipinaliwanag pa niya na ang papel ni Hia ay isang patibong lamang upang tipunin ang mga kalaban para hindi magkahiwa-hiwalay, at para masaklo silang lahat ng mahika ni Bai Qi. Pumayag na rin si Hia dahil sanay na raw siya sa ganong papel. Sinubukan ni Hia na makuha ang atensyon ng mga kalaban na dragon sa pamamagitan ng pagsigaw ng pang-aasar. Nagulat ang mga ito at nagtaka sa kilos niya, ngunit sa halip na isang matapang na kilos,
bigla na lang tumae si Hia sa harap nila, isang nakakahiya at nakakatawang eksena. Dahil dito, nagalit ang mga dragon at sabay-sabay siyang sinugod, galit na galit sa ginawa niyang kabastusan. Kasunod nito, sinugod si Hia ng isa sa mga galit na dragon, ngunit agad siyang lumaban. Sa isang malakas at biglaang atake, ginamit niya ang lakas ng kanyang katawan para saktan ang kalaban at itapon ito pabagsak sa lupa. Pagkatapos nito, inutusan na ni Yin Yaozu ang kanyang Red-Clawed Plague Dragon na patayin si Hia. Tumalon pababa ang Red-Clawed Plague Dragon at buong lakas na umatake gamit ang matutulis nitong mga kuko, agad itong tumutok kay Hia, na labis na natakot sa kanyang sitwasyon at napasigaw sa takot habang sinusubukang protektahan ang kanyang sarili. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Hia sa matinding pag-atake ng Red-Clawed Plague Dragon sa kanya. Matapos nito, isang maliit na lobo ang sumugod din kay Hia, ngunit sa halip na magulat, nagbiro pa si Hia na parang gusto rin siyang kagatin ng munting lobo. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan na Dragon Horn Charge at buong lakas na sinugod ang kalaban. Sa isang iglap, buong-buo na sinalo ng munting lobo ang atake ni Hia, at wala man lang itong kalaban laban sa kanya. Pagkatapos matalo ni Hia ang isang lobo, inasar niya naman ang mga hangal na silang araw ay isang mahihinang nilalang. Dahil dito, sinisi nila ang ating bida at tinawag si Hia na isang itim na dragon na kasing sama at tuso raw ni Zhu Minglang. Kaya nakapagdesisyon na silang tatlo na magkaisa na ang kanilang tatlong dragon para sabay-sabay siyang atakihin. Sa sobrang kaba, muling napasigaw si Hia sa takot. Napansin naman ng ating bida na nasa masamang sitwasyon si Hia, kaya dali-dali niyang pinalabas si Bai Qi upang tulungan ito. Paglabas nito, inutusan niya si Bai Qi na umatake ng Blast Ice at patigilin ang mga kalaban sa likuran. Kaagad naman sumunod si Bai Qi at agad lumipad sa ere, pinalibutan ng malakristal na enerhiya ng yelo. Sa isang iglap, nabalot ng yelong enerhiya ang paligid at napigil ang mga dragon sa likod, at napatigil sila sa kanilang galaw matapos tuluyang magyelo. Pagkatapos, sinigawan ng hangal ang kanyang dragon at inutusan itong tunawin ang yelo, kasabay ng biglang pagsabog ng yelo at lumitaw ang buntot ng Candle Dragon. Sunod-sunod ang lindol sa paligid habang unti-unti itong lumalabas, at sa isang iglap ay tumambad ang buong katawan nito na may apoy sa mga kamay, nakaharap mismo kay Bai Qi. Pero bago pa sila magsalpukan ay isa pang mabangis na halimaw ang umatungal mula sa yelo, at habang nagwawala na ang paligid, si Bai Qi ay kalmado lang na tumingin sa mga kalaban. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, biglang nakita agad ng ating bida ang paparating na panganib kaya napasigaw siya kay Bai Qi para mag-ingat. Pero halos kasabay ng sigaw niya ay may umatake sa likuran ni Bai Qi na isang nakakasilaw na sinag na parang apoy na dumiretso sa kanya. Napansin naman ito ni Bai Qi, kaya kaagad naman siyang lumipad pataas para umiwas at hindi tamaan. Mula naman sa ibaba, biglang sumulpot ang isang dambuhalang halimaw na may makakapal na armor at matatalas na mga galaw. Sabay nitong ibinagsak ang mga paa sa lupa na nagpaalog sa buong paligid. Kasunod nito ay pinakawalan niya ang kanyang sandstorm na mabilis na lumaganap at nilamon ang paligid ng alikabok habang pilit nitong pinapaligiran si Bai Qi na nasa ere. Kasabay nito, habang nasa ere si Bai Qi, biglang sumugod ang Red-Clawed Plague Dragon. Sabik ito na atakihin si Bai Qi habang naglalabas ito ng napakalakas na apoy sa kanyang katawan. Habang si Bai Qi ay handa na itong makipagsabayan. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawa, ang Red-Clawed Plague Dragon ay bumulusok pababa, hawak ang apoy ng galit, habang ang malamig na dragon ni Bai Qi ay bumalot ng yelo sa buong katawan at sinalubong ang atake nito. Nanalo naman si Bai Qi sa kanilang salpukan, kaya mabilis niyang kinilos ang kanyang buntot na may matutulis na yelo sa leeg ng Red-Clawed Plague Dragon. Dahil dito, napuno naman ng pawis ang pagmumukha nito. Nangamba naman ang hangal sa kalagayan ng kanyang dragon kaya sumigaw naman ito ng napakalakas. Dahil sa pagsigaw niya, agad namang rumesponde ang kanyang kasamahan, mula sa dilim, isang berdeng dragon ang biglang umatake. At sa isang iglap, napuluputan ng mababangis na baging si Bai Qi. Dahil dito, mahigpit ang pagkakagapos sa kanya nito, at ang matutulis na tinik ng baging ay pilit sinisikil ang kanyang paggalaw. At bago pa siya makawala, dumausdos pababa ang berdeng dragon, sabay tinusok ng makapangyarihang baging ang lupang kinatatayuan ni Bai Qi.
Nagpapasalamat naman dito ang hangal sa kanyang kakampi, sinabi niyang atakihin na si Bai Qi dahil hindi magtatagal ang Green Forest Dragon sa pagpigil dito. Sa gitna ng makapal na alikabok, muling sumugod ang Red-Clawed Plague Dragon, handang samantalahin ang pagkakatali ni Bai Qi. Sa gitna ng panganib, sa mismong sandali na muntik nang matamaan si Bai Qi ng kalaban, biglang sumulpot si Hia. At buong lakas itong umatake mula sa gilid ng Red-Clawed Plague Dragon, isang malakas na suntok ang bumaon sa katawan ng kalaban. Dahil dito, tumalsik naman ito kasama ang Forest Dragon, at tuluyan na silang nawala ng malay. Pagkatapos nito, tinanong ng ating bida si Bai Qi kung ayos lang ito. Sagot ni Bai Qi na okay lang siya, habang nawawala na ang nakatali sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang sumulpot ang Candle Dragon ng isang hangal na kasama nila, at dali-dali itong umatake sa lokasyon ng ating bida. Napalingon naman si Zhu Minglang sa direksyon ng kalaban, dito siya tuluyang nagpasya, oras na para gamitin ang kanyang Dragon Skill. Agad siyang bumuo ng bolang enerhiya sa kanyang kamay, kumikislap ito ng kapangyarihan at determinasyon. Nang mabuo ito, ipinasa niya ang enerhiya sa kanyang kamao, handang-handa na para sa isang matinding pag-atake. At doon na nga, buong lakas umatake si Zhu Minglang. Sa tindi ng kanyang suntok, tumilapon ang Candle Dragon. Nagulat naman si Bai Yishu sa kanyang nasaksihan, dahil nagamit nga raw ng ating bida ang Dragon Armor Skill. Hindi niya inasahang makikita ang ganong klase ng kakayahan mula sa isang estudyante. Ayon sa kanya, kapag ang isang dragon ay nakipag-soul contract na sa kanyang Dragon Master, kailangan itong lumikha ng isang natatanging Dragon Armor para sa master nito. Sa pamamagitan ng armor na ito, mas pinapalakas ang koneksyon ng Dragon Master at ng Dragon, lumalakas ang kanilang kakayahan, at mas tumitibay ang kanilang tsansa para mabuhay sa gitna ng matitinding laban. Hindi niya inakala na makikita niya ito mismo mula sa isa sa mga estudyante. Pagkatapos nito, sumugod si Hia, na nabalutan ng nakakasilaw na Dragon Armor, parang kidlat ang bilis niya habang papalapit sa kalaban. Isang mabangis na atake ang pinakawalan ni Hia, tumama ito sa katawan ng Candle Dragon na wala nang nagawa kundi mapasigaw sa sakit. Sa gitna ng matinding hampasan, sunod-sunod na atake ang pinakawalan ni Hia, halos mapunit ang laman ng kalaban. Sa huli, pinatay na ni Hia ang Candle Dragon sa pamamagitan ng pagpunit nito sa kanyang katawan. Napasukan ng dugo ang may-ari ng Candle Dragon, sa sobrang bigat ng koneksyon niya sa kanyang dragon, ramdam niya mismo ang sakit ng tuluyang mamatay ito sa kamay ni Hia. Hindi kinaya ng katawan niya ang biglaang pinsala kaya bumagsak siya sa lupa, duguan at wala ng lakas. Sinabi din ng iba, ang isang top-ranked Candle Dragon na isang hakbang na lang para maging Dragon General ay brutal na pinatay at pinaghati-hati, kaya napatanong silang lahat kung gaano nga raw kalakas si Hia. At si Zhu Minglang na isang dating pulubi ay biglang may suot na napakamahal na Dragon Armor na siguradong hindi niya kayang bilhin kaya iniisip ng lahat na babae ang bumili nito para sa kanya, dahilan para tawagin siyang isang lalaking pa-soft rice na wala namang silbi. Pagkatapos nito, lumipad si Bai Qi paitaas habang kumikislap ang kanyang malalapad na pakpak at saka nagpakawala ng matinding kidlat na bumagsak na parang mga bulalakaw sa gitna ng araw, dahilan para manginig ang buong kalangitan. Dahil sa ginawa ni Bai Qi, natakot ang mga hangal, dahil inakala nilang ito ay isang napakabagsik na mystic art mula sa Asher Dragon, pero nang makita nila ang puting dragon sa kalangitan ay agad nilang napagtanto na si Bai Qi ay hindi basta-basta, isa siyang tunay na Dragon General. Pagkatapos ng ginawa ni Bai Qi ay nagkaroon ng napakalakas na pagsabog na naging dahilan ng malawakang pinsala, kung saan ang ilan ay agad na nasaktan habang ang iba naman ay walang tigil sa pagtakbo para mailigtas ang kanilang buhay. Kaya agad siyang pinatigil ng ating bida na nagsabing kung magpapatuloy pa si Bai Qi, baka mas marami pa ang mamatay. Dahil dito, huminto na si Bai Qi sa kanyang pag-atake. Matapos ang malupit na pagpapakita ng kapangyarihan ni Bai Qi, lumitaw ang ating bida na nakasakay kay Bai Qi habang nasa tabi niya si Hia na balot ng apoy at nakakatindig balahibo ang presensya, saka mayabang na tinanong kung sino pa ang susubok sa kanya, dahilan para manginig sa takot ang mga hangal lalo na si Yin Yaozu. Sa gitna ng matinding labanan sa academy, habang si Bai Yishu ay naipit sa mga bato, ikinatuwa niya ang ginawa ni Zhu Minglang, isang estudyanteng kayang makilala ang tama sa mali at marunong magpakita ng respeto kahit nasa gitna ng labanan.
Matapos ang laban, humingi ng tawad si Zhu Minglang kay Bai Yishu dahil sa matinding ginawa ni Bai Qi, tinanggap naman ito ni Bai Yishu at sinabing ayos lang siya. Sa huli, opisyal nang idineklara ng guro na si Zhu Minglang ang nagwagi sa hamon.